Magsaya ang lahat para sa ating panalangin ngayong hapon. Prayer leader. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Lord, maraming salamat sa nagkaloob mo na kalita kong araw. Gabayan mo kami at bigyan ng buhay. Amen. Bago kayo maupo, pagitingnan ng inyong, ang ilalim ng inyong mesa kung may mga basura ba. Maaari na kayo umupo kung wala na. Ayun, pagitingnan ng inyong katabi kung meron bang lumiban sa ating sesyon ngayong hapon. Wala po! Magaling, dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 puntos para sa inyong panalangin. Ngayon, para gabayan ang ating sesyon ngayong hapon, mayroon akong inihandang mga alituntunin. Pakibasa. Handa, basa. Makinig kapag may nagsasalita, igalang ang guro at sa klase, sumunod sa mga tagubilin, manatiling malinis sa silid, maganda at responsable, itaas sa kamay bago magsalita. Naiintindihan ba ninyo ang ating mga alituntunin? Nawa ay, ito ay maging gabay sa, nawa ay makita ko ito hanggang sa matapos ang ating sesyon ngayong araw. Ngayon naman, sino ang nakaalala pa ng ating itinalakay noong nakaraan? Yes, Rizzy. Napag-usapan po natin ang pagpapag ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Magaling. Ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw ay pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. May mga katanungan pa ba kayo? Wala na po. Dahil wala na kayong katanungan, magkakaroon tayo ng isang aktibidad na tinatawag na buuin mo. Para sa ating panuto, pakibasa. Hatiin ang klase sa 3 grupo. Bawat pangkat ay bibigyan ng sobre na naglalaman ng mga bahagi ng larawan. Pupuin ninyo ang larawan sa loob ng 3 minuto. Inaasahan ang pagkakaisa at kooperasyon ng bawat miyembro. Matapos po ang klase, ibigay ang larawan sa pisara. Ang walang grupo makakatapos ay makatanggap ng 20 puntos. Naintindihan ba ninyo ang ating panuto? Opo. Para sa ating grupo, kayo ay magbibilang mula 1 hanggang 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Sa lahat ng group 1 dito, group 2 at
na lamang ang magbibigay sa inyo. Ayaw ka na sa mga tao. Kami ang mga Ngayon, ang pangatlong grupo ang nauna, kaya sila ang makakatanggap ng 20 na puntos. Para sa iba naman, kayo ay makakatanggap ng 18 points. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang pagkakapareho ng bawat logo o mga aplikasyon na ito? Yes, Jonah? Maaaring ito po ay magamit. Ang mga aplikasyon nila magamit upang magkaroon ng komunikasyon nila sa mga malalapit sa atin, kundi pati na rin po sa mga malalapit. Magaling, tama ka dyan. Ang mga aplikasyon ng mga logo na ito ay ginagamit natin sa pakipag-connecta o pakipag-komunikasyon at sa mahal natin sa buhay tulad ng ating pamilya, kaibigan o ating kasintahan. At ito ay nakaugnay sa ating tatalakayin ngayong araw. Ito ay ang pakikipag-dialogo gamit ang social media o iba pang ugnayan sa kapwa. Para sa ating layunin, pakibasa. Sa pagkakatapos ng halin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na ipapaliwanag na malinaw ang mga wastong paraan ng pakikipag-dialogo sa social media sa pamamagitan ng pagsagot sa pagbubuo ng isang komprehensibong ideya tungkol sa responsable pakikipag-dialogo sa social media sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa paggamit ang smart activity. Pahayag ang personal na paninindigan sa pagpapanatili ng dangal ng kapwa sa social media sa pamamagitan ng isang commitment statement. Maraming salamat. Para sa inyo, kapag naririnig niyo ang pakikipag-dialogo sa social media, ano ang unang pumapasok sa inyong isip? Yes, Joanna? Pakikipag-usap. Magaling, maaaring ito ay ginagamit natin para makipag-usap sa iba o sa ating pakikipag-usap sa social media. Ngayon, sa kasalukuyan, anong mga social media platforms o mobile apps ang madalas ninyo ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa inyong pamilya at kaibigan? At paano ninyo ito ginagamit sa pakikipag-usap? Yes, Gilbert? sa aming pamilya, madalas namin gamitin na social media apps ay ang Messenger. At kung saan ginagamit namin ito upang magbigay ng informasyon sa amin kung saan na kami or magbibigay ng mag-update or sasabihin kung uuwi na ba kami or kung ano ang importante mga bagay na kailangan namin sabihin para mabasa namin. Magaling, maaaring ganun ang ating paggamit sa social media at marami tayong ginagamit ng mga social media platforms o mobile apps sa ating pang-araw-araw na ito ay ginagamit din natin para makipag-ugnayan o
mahal sa buhay. Ngayon, ang pagkikipag-dialogo gamit ng social media, ang pagkikipag-dialogo gamit ng social media ay proseso ng pagbuo ng makabuluhang ugnayan, pagpapalitan ng idea, at pagpapanatili ng koneksyon sa kapwa sa pamamagitan ng digital na teknolohiya. Hindi lamang ito basta pagpapadala ng mensahe, ito ay isang anyo rin na komunikasyon na dapat ay may layuning makinig, umunawa at magpakita ng paggalang sa dignidad ng iba. Ang pagkikipag-dialogo gamit ng social media at ang pagkikipag-dialogo sa face-to-face ay magkaiba sapagkat ang pagkikipag-dialogo sa face-to-face ay nakikita natin ang ekspresyon, kaya madali natin naunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kanilang sinabi o kanilang ipinapaliwanag sa atin. Ang pagkikipag-dialogo naman gamit sa social media ay nagkaiba sapagkat sa social media hindi natin nakikita ang ekspresyon ng ating kinakausap, kaya maaari itong magdulot ng misunderstanding o miscommunication. Sa pagkikipag-dialogo gamit ng social media, may mahalagang aspeto rin. Ito. Isa na dito ay ang kakanyuhan ng tunay na dialogo. Sa filosofiya ni Martin Buber, ang tunay na dialogo ay tinatawag na I or ako at ikaw na relasyon. Sa social media, nangyayari ito kapag tinitingnan natin ang kausap bilang isang totoong tao na may damdamin at karanasan sa halip na isang profile picture or username lamang o ang I at it. Pangalawa, ang responsabling paggamit ng teknolohiya dahil sa kawalan ng pisikal na presensya. Dahil sa kawalan ng pisikal na presensya, madaling mawawala ang empatiya. Ang pagkikipag-dialogo ay nangangailangan ng kritikal na pag-iisip o ang pagsusuri kung ang impormasyon ay totoo bago mag-share o mag-comment sa isang social media post or social media information. Ito ay isang halimbawa ng halimbawa. OMG guys, is this real? I found this on another page you are all doomed. Para sa inyo, paano nyo gagamitin ang kritikal na pag-iisip upang suriin kung totoo ba ang isang post or totoo ba ang post na ito? At kung nalaman nyo mali ito, paano ninyo kakausapin ang nag-post sa paraang nagpapakita pa rin ng mabuting pagkikipag-dialogo? Yes, Gilbert. Kung masuri ko kung ang impormasyon na nakita ko sa social media ay totoo, i-check ko muna. Titignan mo muna yung source or yung pinanggalingan ng impormasyon kung itong source or itong page na ba ito is credible, kung siya mga kung ito ba ay ito ba ay galing sa isang research or ito ba ay galing sa isang linitin mong scientista na kung saan or linitin mong tao na nagbigay ng information. Dalawa is, kung may makita ako na fake news sa social media, hindi ko po ito hindi ko po ito i-share sa ibang grupo dahil makagawa pa ako ng gulo or makapanik sa kanila, and i-report ko po ito for example sa Facebook, i-report ko ito sa Facebook. Matigil na po ito fake news. Maraming salamat, Gilbert. Ang sinabi ni Gilbert ay tama sapagkat kailangan natin suriin muna ang post at tingnan natin kung tama ba ang binigay na informasyon, at kung nalaman natin mali ito, maaari natin i-report ito or maaari rin natin i-message ang nag-post na mali ang informasyon na ibinigay niya. Susunod ay ang etika sa internet or ang etiquette. Paggamit ng maayos na pananalita at pag-iwas sa cyberbullying at hate speech. Ito ay isang halimbawa lamang ng
Yes, Jonah. Kung ako po ay nakakatanggap ng mensahe na mula po sa picture, ma-appreciate ko po ito at hindi masaya ako sapagkat ang isang tao na yung may concern po na para hindi po mapahamak sa akin. Tama ka dyan, Jonah. Ikaw ay makakaramdam ng happiness or magiging masaya ka sapagkat nalaman mo may isang tao na concern sa iyo. Pangatlo ay ang pagbuo ng komunidad. Ang social media ay nagsisilbing tulay upang makahanap ng mga grupong may parehong adhikain. Halimbawa na lamang ang mga estudyanteng research, advocates ng social justice, o mga religious group. Dito, ang dialogo ay nagiging instrumento para sa kolektibong pagkilos at pagtulong sa kapwa. Kayo ba, may mga sinasalihan ba kayong mga komunidad sa Facebook or sa ibang social media platforms? Yes, Lizzie? Sa Facebook po, meron po akong masalihan. Ito po ay, yung sa RE po, ito sa Facebook page, kung saan nagbabagi po ng mga quotes ng mga Bible verses at mga other announcements po. Ang binahagi ni Lizzie ay isa lamang sa mga halimbawa ng mga komunidad na makikita natin sa Facebook. Ito ay ang Echoes of Faith na kung saan nakuha or parehas na may mga habit or mga pagkakapareho ang mga membro ng grupo yun. Naiintindihan ba? Dahil naiintindihan na ninyo, magkakaroon tayo ng isang aktibidad na tinatawag na jigsaw. Para sa ating panuto, pakibasa, handa, basa. Hatiin ng guro ang klase sa maliit na home group o pangunahing pakpak. Bawat mag-aaral sa home group ay binibigyan ng ang bahagi o aspekto ng paksa na kanilang pag-aaralan. Ang mga mag-aaral na may parehong bahagi ng paksa ay nagsasama-sama sa expert group upang talakayin, sulitin at lubusang maunawaan ang impormasyong nakatalaga sa kanila. Pagkatapos ng talakayan, bumalik ang mga mag-aaral sa kanilang home group. Itinuturo ng bawat mag-aaral sa kanilang mga kapangkat na bahaging kanilang pinag-aralan at nakapag-aralan ng mabuti. Sama-sama pinagsasama ng grupo ang lahat ng impormasyon niya upang magkaroon ng mas malalim at kompletong pag-unawa sa buong paksa. Naiintindihan na ninyo ang panuto? Opo! Dahil dyan, ngayon ay maaari kayong maggrupo ng tatlo hanggang 4 para sa magkakaroon kayo ng grupo na may 4 na miyembro na kung saan ito ay magiging home group ninyo. So, kayo ang maggrupo sa sarili. Maaari kang para sa numero 1, 2, 3, kayo ay pipili ng inyong numero 1, 2, 3, 4 para sa inyong or para sa inyong sarili. Para sa number 1, ang kakayahan ng tunay na dialogo or ang IGO. Para sa number 2, responsable paggamit ng teknolohiya. At para sa number 3 ay ang pagbuo ng komunidad. Dahil sobra kayo sa inyong grupo, maaaring ang number 4 ay ang itutuwa sa inyo ay ang number 1 o ang kakanyahan ng tunay na dialogo.
Kailangan ang bawat miyembro ay magbabahagi. Bawat miyembro ay magbabahagi. Maaari ninyong isulat ang ibinahagi ng bawat miyembro. Tayo ay may 30 seconds na lang. Ang inyong 30 minutes ay natapos na. Ngayon naman ay nais kong bumalik kayo sa inyong unang grupo. Nakabalik na ba ang lahat? Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng 2 minuto para ibahagi sa inyong grupo kung ano ang inyong natutunan sa inyong pagbabahagi kanina. Meron na lang kayong 20 seconds para sa pagbahagi. Tapos na inyong 2 minuto. Ngayon naman ay paano natin magagamit ang 3 aspetong ito para mapanatili ang dignidad ng tao sa internet. Group 1, tapos na ang pagbabahagi. So, sino ang gustong sumagot o sino ang unang grupong gustong sumagot? Dahil parang wala,
gawain po sa online. Maraming salamat. Bago tayo magpatuloy, nais ko muna ipaalala kung ano ang ating unang alituntunin, patibasa, lahat, handa, basa. Makinig kapag may nagsasalita. Paki-remember or nais kong i-remember ninyo ang ating unang alituntunin. Kapag may nagsasalita, nais kong makinig ang lahat at huwag nang gumawa na kung ano-ano pang mga hindi naman kailangan, hindi naman connected sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon naman, ang social media or makikipag-dialogo sa social media ay may mga wastong makikipag-dialogo sa social media rin. Una ay ang active listening. Magbasa ng buong buo, magtanong para magpakita ng interest. Pangalawa, respectful language or gumamit tayo ng po at opo at iwasan maging sarcasm sa ating kinakausap sa online. Digital empathy, isaalang-alang ang damdamin ng iba. Sapagkat ang mga kinakausap natin sa social media ay mga tao rin, kaya kailangan natin isaalang-alang din ang mga damdamin nila. Pang-apat ay ang clear communication. Mag-ingat sa grammar at tone. Kung maaari, gumamit ng wastong mga emoji or simbolo para hindi ito magkaroon ng miscommunication. Para sa may mga hamon rin sa pagkikipag-dialogo online. Ito ay ang kawalan ng non-verbal cues. Madaling magkaroon ng misinterpretation dahil hindi nakikita ang ekspresyon ng mukha o naririnig ang tono ng boses. Pangalawa ay ang cyberbullying at bashing. Ang paggamit ng masasakit na salita dahil sa pagkakaiba ng opinyon. Number 3 ay ang fake news, ang pagkalat ng maling impormasyon na nagiging sanhi ng pagkawala-wala. Naiintindihan ba ninyo? Dahil naiintindihan na ninyo ang ating nilalakay, magkakaroon tayo ng isang aktibidad na tinatawag na picture analysis. Para sa ating panuto, ako ay magbibigay ng larawan na nais kong tingnan ninyo ito ng mabuti at sabihin mo ano ang mali sa larawan. At ako ay magbibigay ng mga gabay na tanong at nais kong sagutan ninyo. Ready na ba ang lahat? Yes, ma'am. Para sa ating unang larawan, yes, Lizzie. Mali po ang paggamit ng emoji dahil po ang message ng call hindi po pakita ng kasalanan. Pero ang emoji po ay dali. Manatili na tayo, Lizzie. So, kung ikaw ang nag-send ng mensahe, paano mo sasabihin ng klaro at walang maling pagkaunawa yung mensahe at anong emoji ang dapat ilagay mo? Tama naman po na sabihin na maraming salamat ang mensahe. Ngunit sa palitan ko po ang emoji ng galit. Kaya kapalitan ko po yung emoji heart po. Para salamat. Maraming salamat, Lizzie. Ang iyong binigay na sagot ay tama lamang na kailangan natin gumamit ng naayon na emoji. Yun ay ang heart emoji. Para sa pangalawang mensahe, sino ang nais sumagot? Yes, Gilbert. Experiencer. Ang nakikita ko po is
maayos at hindi nakakasakit ng damdamin ng iba. Naintindihan ba? Opo! Ngayon, nagkakaroon tayo ng isang pang aktibidad na tinatawag na placement. Para sa ating panuto, pakibasa. Ang klase ay hahatiin sa dalawang grupo. Bawat miyembro ay may sariling bahagi sa isang maging papel o placement. Isusulat ng bawat mag-aaral ang kanilang mga ideya sa dokumento sa kanilang sariling seksyon na hindi muna nakikipag-usap sa iba. Matapos magsulat, hindi Pinahagi ng bawat isa ang kanilang mga ideya sa grupo. Tatalakayin ng grupo ang mga ideya at magtutulungan upang mabuo ng isang pinagkaisang sagot o buod. Isusulat ang magpagkasto ang sagot sa gitnang bahagi ng placement. Ngayon, ito ay isang halimbawa lamang ng placement. Para sa mga miyembro, dito kayo magsusulat at ang nabuo ninyong sagot ay dito naman susulat. Naintindihan ba? Opo! Para sa pansariling tanong o ang tanong para sa bawat miyembro, bilang isang kabataan, paano mo mapapanatili ang paggalang sa dignidad ng iyong kapwa o ang idols sa mga gitna ng hamon sa social media tulad ng fake news at bashing? Ibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan ang tanong na ito. Dapat lahat ng miyembro ay makapagsulat sa papel na ating bigay or placement.
naniniwala na ang responsabling pakikipagdialogo sa social media ay kayo ay bibigyan ko ng 2 minuto para sa tanungan na ito. Sa ulit, ang inyong pahayag ay sisimulan ninyo sa kami ay naniniwala ng responsabling pakikipagdialogo sa social media ay seconds na lamang. Mas maaari. Five seconds na lamang. Ngayon ay nais kong ibahagi ninyo sa klase ang inyong naisulat sa gitnang bahagi. Yes, Kuko. Sa gitnang bahagi. Kami ay naniniwala ng responsableng pakikipagdialogo sa social media ay nagiging mapanuri, mapagbagyak at nagiging responsable. Ang siya ay palakpakan, ang buko ay palakpakan. Group 1, ay maparami din ang inyong nasulat. Ang sa gitnang bahagi lamang. Kami ay naniniwala na ang responsabling pakikipagdialogo sa social media ay may paggalang sa bawat isa. Gumagamit ng po at opo at tamang emoji at hindi nagpapakalat ng maling impormasyon sa online. Maraming salamat, Tuan. Ngayon ay, sa tingin ko ay nandidigan talaga ninyo ang ating italakay ngayong araw. Ngayon naman ay kayo ay gagawa ng isang commitment statement. Para sa ating panuto, ang commitment statement ay nagpapakita kung paano isa sa buhay ang maayos, magalang at responsabling pakikipagdialogo sa social media o sa pang-araw-araw na pagkikisalamuha sa kapwa. Ang inyong commitment statement ay maaari inyong isulat sa one half short paper. One half paper. Sorry. One half brush twice. Pag-focus
at papakita ko ang paggalang sa isang buwan. Maraming salamat, Diana. Yes, Jonah? Ako po ay nangangako na kapag nakikipag-dialogo po ako sa social media at magiging responsable at sabi ko lang po at opo at ng tama. Maraming salamat, Jonah. Nawa ay ang mga commitment statement na inyong isinulat ay inyong isa puso. Nawa ay ito ay inyong gagawin. Ngayon, dahil natutunan na ninyo ang pakikipag-dialogo gamit ang social media, para sa bukid, kung alam ninyo or natutunan na talaga ninyo ang mga aspeto ng pakikipag-dialogo. Ano ulit ang tatlong aspeto ng pakikipag-dialogo? Yes, Gilbert? Tatlong aspekto ng pakikipag-dialogo ay una, responsable paggamit ng teknolohiya. Pangalawa ay ang kakayahan na tunay na dialogo at ang panghuli ay ang pagbubuo. Bakit mahalaga ang matutunan ng tamang pakikipag-dialogo sa social media? Yes, Rizzy? Mahalaga po matutunan ang tamang pakikipag-dialogo sa social media upang mapanatili ang paggalang, pagkakunawaan at mabuting ugnayan sa kapwa. Sa pamamagitan nito, naiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan, pagkalat ng maling impormasyon at mga alis ang maaaring makasungkit sa landanan ng regalo. Nawa ay natutunan talaga ninyo kung ano ang ating pinag-aralan ngayong araw. Dahil diyan, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Maaari na ninyong umpisahan na ninyong maaari na kayong mag-umpisa sa pagsagot. Ang sige na bilugan po. Bilugan. Ang kung wala mong sagot ka na naman maglagay ng tawag sagot. May ball ka na. Ari ako. Ako naman. Salamat po, ma'am. Salamat po. Tapos na po, ma'am. Tapos na po. Tapos na po ako, ma'am. Tapos na po. Maraming